One, two, three, go. Halika na sa Laguna, naranasan mo na ba? Dito sa ibabaw ng puting koberta. Magulbasan ang mumuna, naranasan mo na ba? Hanggang sa kay dito may dugong Kastila. Hindi ka ba nahihiya na para mabuti mo? Namayag sa kometa, sabi ko siya tamo. Hindi ka ba nahihiya na para mabuti mo? Todos adolescentes en sangre de español. Yo, 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 Buenos días. Kapitan, ipagano mo ng bangko na ito. Ano ba yan? Buenos dias. Magpaunganin niyo po sana kapagkat isagsag tayo sa bukid. Diyos mio, wala pang paraan para bumilis ito. Doña Victorina, huwag masyadong konstruktihan yung tenga pagkat pumupas sa magandang kolorante sa muka. Sa katunayan ay madali lang solusyon niyan. Umukay ng bago kanal sa Manila at magbukas ng ilog at tapunan ng ilog Pasig. Simple. Pamalihin ginong Simon. Ngunit hindi ako sangayon sa iyong hinagkahin. Masyadong magastos at buhay. Sira ang mga kabiyanan. Binisirain, gamitin ang mga bilanggo at biyag sa paggawa. Kung hindi sa sapat ay gamitin ang mga binatang lalaki at mga matatanda. Pero maaari yan magbunga ng paghihimagsik. Paghihimagsik? Ilan ba naghimagsik ang mga ehepto sa sipilitang paggawa o ang mga Romano? Akala ko ba ay may alam kayo sa kasaysayan? Pero ang mga Pino ay naiiba. Mas magagaling sila kung sila sa pitang pinagawa. Ang lupay dito ay maraming beses na naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ab-akto po may balik nila. Matagal na yun. At ikaw, Padre Salve, binan mo ng Latin at ang kapubuan mo. Ano ang silbi ng mga praile kung maghihimagsik ang bayan? Ang nangyayari doon ay mangyayari ngayon. Hindi! Ang nasabi ko na! Kung gano'n doon Custodio, ano ang solusyon mo sa ilog sa Laguta? Simple lang. Pag-alaga ng pato, sibilin ng ilog. Pato? Bakit naman pato? Mga pato, ang dahil sa masusunang maliliit at ito ang magpapalalim ng ilog. Teka. Ano yun? Pag-alaga ng pato. Pato? Ah! Kiyasko! Tanda mo yung mga balot! Diyos mio! Eres un estúpido! Ang init naman dito. Oo nga. Oh, kayo nga pala, Basilio Isagani. Manang araw dito, Kapitan. Kumusta na ang kasilya sa Lisang Kastila? Palagay ko, hindi yan may sasakuparan. Tulad ni Padre Sibera. Sa kapaparan ko, Kapitan, hinihintay na lang namin ang pagkikita nila Padre Irene at Kapitan Romulan. Saan na may upuan ng birang bilubin? Pero ako, mag-aang bang lahat ng mga estudyante? Kung gano'n, mabuti. Ang Latin may hindi pinag-aaralan. Ngayon naman, ay Kastila. Maurong na tayo. So, mauna na ako. May iba ako. Ano ang sabi ng ilong sa kita? Aba, wala ka. Umiingi ka na rin. Ha! Aba, kumusta? Sino Basilio? Sino siya? Saan? Kababayan? Siya si isa galing siguro. Aking kababayan sa Dalangin. Okay, kumustahan niyo lalaki? Balita ko, naghihinap ang mamayan at hindi makabili ng alahas. Hindi po kami bumibili ng alas kapag hindi namin ito kailangan. O siya, bakit hindi tayo uminom na lang cerveza? Silyo, Sagani, Pasensya na po. Senyor, hindi ko namin umiinom.
Sabi po kay Padre Camora na hindi lamang napapaalis ng uhaw at tubig, ngunit ito'y makapatay ng apoy. At kapag ito na nga ay kayang tumuloy ng sa tubig. Pasensya na po, Sir Simon. Kailangan na namin umalis. Ang iyon na kasama ay nagkita na sa amin doon sa may dakong ulihan. Wala ka naman. Wala ka naman. Kasi yung pangarap. Bawat mga pangarap. Kuya, kung mag-aral kayo sa Manila, matutuwa. Aba, oo naman. Aba, kailangan makakapunta siguro sa Maynila. Isang taon na na. Masaya ka at masutupad mo rin mga pangarap mo. Talaga, Ama? Alam mo, Ama, iniisip na si Basilio. Diba, ang pangako niya makakasal sila. Kuya naman? Telescoro, mabuti at nandito ka. Kailangan mo na magbayad ng 2 piso bilang buwis. Ang laki naman yan. Alam niyo bang ako ang naghihirap sa lupang ito? Hindi ka babae. Ipaninlan ng namin sa iyo. Pakita na muna ninyo ang inyong katibayan na sa inyo ang lupang ito. Kibal pa rin ka. Ama! Kuya! Kunyales, sumusobra ng mga prailin yan. Naubos ng mga pera iniipon ko. Ama, huminahon ko kayo. Huwag niyo ko hayaan ang munaan kayo ng galit. Hindi ko isusuko ang ating lupain. Dugot pawis ng aking asawa at mga anak. Uy, si Calis! Lolo! Gising! Pinuli ng mga kalisan si Ama. Nangangailangan ko sila ng 5,000. Pinapatapos mo ko sa ng mga anak ko yung kalugis. May pera pa ba tayo? May pera pa ba tayo, Lolo? 200 po. 200 na lamang po ang kulang. Ako na po bahala, Lolo. Magkaya na po kayo roon. Yung alahas, magkano kalaki? Pero baka hindi mapansin ang alas sa'yo. Kung binigay sa akin kasi, ay nakapuwas ng aking sura. Tama, manirahan lang muna akong pinahima ng pensya bilang isang alipin. Hindi kayo Pascual. Alam niyo ba? Marami na nagbago ng buhay ko. Sina, marami na ang buhay ko. Nagkala ko din sa sado. Pinag-aral niya ako ng kusino. Pero yun lang. Nagmamala ko sa iyo at Crispin na hindi ko siya pagbago. Ano yun? Doon sa sumigara? Doon sa sumigara ka ng mga ano? Bakit ka nandito? Sa palay mo, sino ba po? Basilio, nakapatid ka ng isang lihim na maaari ko isawi. Hindi ka ba natatakot na maaari mo itong ikamatay? Subalit, aayaan kita mabuhay. Sa pag-asang, hindi ko ito pagsisasiyan. Tumalis ako sa bayan ng Sinilangan, napayaman at kabalat kayo. Tatagpay na sana ako sa aking hitiin. Sumalit kayo! Kayo mga kabataan na inaayaan ninyo inyong sarili na hinduin ang isip ng mga pamalaan ng Espanya. Hinahayaan ninyo inyong sarili na alilain kayo ng mga Kastila para kayong mga aso habol ng habol sa isang buto na yun naman ipagkaloob sa inyo. Ano ang kwenta ng pag-aaral at pagtuturo ng wikang Kastila? Isang malaki, ito ang pagkakamalaki sa pamamalaan. Ano ang gagawin ninyo?
Papatay ng biglang katutubo. Ipailalim ang pag-iisip ninyo sa pag-iisip na iba. Upang tuloy ang maging alipin. Subalit, tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas mga kabataan upang kalabanan ang liis na kalas. Yan ay dahilan kung bakit gusto pa kita mabuhay. Senyor, sa karangalan ko ang isang mapagkapatan niyo mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gawin ang inyong pinilig. Ang gusto ko lamang gawin ay gamutin ang mga sakit ng aking kababayan. Kung hindi ka handa sa hinihiling ko pag-asa sa araw na magbago ka ng paniniwala, puntahan mo lang ako sa tahanan, sa eskorta, at paglilingkuran kita ng buong puso. Ako'y mawala sila. Paulitin ko. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo. Ano ba yan, Huli? Miss Bugasal, hindi ka marunong. Ay naku, ulitin mo nga ng mas mabilis. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Napakatanga! Kaya puro kamalas at dumarating sa iyong pamilya dahil hindi kayo tinuruang magkasal, mga walang pananalig sa Diyos. Aba, dapat lang. Mahal ko po makinig sa inyo. Kasi ako sa akin po. Siya lang po masubig sa roon. Kawawa po siya. Kahit konting oras naman po. Ilan mo ako sa makasakali mong gawin ko. Ang nais ko lang gawin ay mag-aral ng pagdarasal na igin ko nilang kwa. Pero ngayon na hanapin siya. Hanapin siya. May balita ako. Kaya aga-aga, ano naman yun? Si Basilio lumuwas sa Manila kung tubusin si Huli. Si Basilio? Mabalikan na ako ni Basilio. May malapit siya nagkasinahan kami ni Basilio. Kailangan pa namin magkita. Tumigil ka, Huli. Kunin ka lang naman ang nagbabalat kay estudyante niyan. Oo na ang aking posisyon. Hindi ka maaaring magpagkita kay Basilio. Ang aking lupain, mga pananim, si Talo, tinabog siya para saan? Para maging sundalo? Anak ko naman si Huli. Nagpapaalila para saan? Para sa amin? Kaya't makikita ninyo kung paano tayo nilaso ng mga dayuhan. Ang bahay na ito'y may sakit. Hanggang sa tuluyan na tayong abusuhin ng kanilang mga kapangyarihan dapat sa atin. Ama, wala ang aking gagawin. Ama, Buenos dias! Magandang araw, kaibigan. magandang araw, Ginoong Simon. Ano po sa atin? Pwede bang manuluyan mo na ako dito ng isang araw? Mari po, Ginoong Simon. Ngunit, baka kayo po'y mamahatak. Huwag kang mag-alala, Gonzales. Sapat ka ba? Ari Corvera ito? Ang kaganda naman ng mga alahas na yan. Talaga, ang gaganda ng mga alahas. Nais ko naman bumili ng siksik. Teka, asan ka talaga? Ayun, iniwan ko sa bahay. Nakatanga talaga. Ilang, 50 beses na aral ng pagdarasal. Di isa, wala namang nasasakong lupa. Mga kaibigan, ang mga ito ay tulad sa mga manggagamot. Taglay nito ang buhay, kamatayan, lunas at laso. Sa isang gamot ng mga hiyas ay kaya pulunurin ang mga Pilipino. Tumatanggap rin ako ng mga manunumang alahas. Gagasa, hindi ba't may abig si Agnos, mukhang malaking halaga yan. Napakaganda nga naman. Ginoo Simon, napakaganda ng mga estudyante at Esmeralda. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano din po ito pinagbibili? Naibigan ko ang Agnos na yan. Tumatanggap pa kayo ng 100 o 500 piso. Huwag ko'y pahinihigulitan ninyo.
Bababa ako ng bayan upang sampunin sa aking anak. Babalik ako bago magdilim. Teka, nasaan si Tales? At ang aking revolver? Teka, ano ito? Pagkumanhin po, Ginoong Simon, alin kitang pinagkakawan sa sarili kong tahanan. Kailangan ko ng sandata, kapalit ng baril, ang agnos. Sa wakas, nahanap ko rin ang aking nahanap. Ano ang matatayan namin? Ang general ay makatataya ng kahit ano. Ngunit kami ay mababalik. Kayo ni Padre Irini ay magbabayad ng kabaitan. Panalangin at pagkakawawa. Hindi parang brilyante ang kabaitan na naipapasa. Kung gayon, 5 araw na paglimod sa kabaitan. Isang maliit, napapalit na aking brilyante. Siya naman, isang utos ng pagpapatawag at pagpapatay. At ano ang mga kalalin niyo? Lilipunin ang masamang lugi. Isang akademya ang nagtuturo ng Kastila. Hakbang! Patungo sa mga Indio at iba sa atin. Ang lakas! Ay nahinala. Pinabumunuan ng mayayabang na kabataan. Katulad niya sa ganyan. Pwede kong mag-aral. Paborito! Muntik na kami magsuntukan! Si Bacaraig, hindi na kuminda ng pulgesa. Mayroon pa si Basilio, estudyante ng medisina. Hindi na may madilim na nakaraan. Tala pangalan yan. Ngunit kapitan, mahal mo yan ang kanilang hining. Kapitan, ganitong araw niya po ito. Sige. Wala pa sa matanda. Hindi dapat ito payagan. Kapag natuto ng Kastila ang mga Indio, mga katuwiran sila. Mas marami sila. Kung gusto natin mapanatili sa kapangyarihan, ibigay natin na ba nilang gusto? Tandaan ninyo, ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Bob Preses Tenitus! Kaya tayo mga kaibigan, kayo ng umaga ay nakasulubong ko si Padre Rini at nag-usapan namin ang tungkol sa Los Baños at ang ating pakay. Ngunit lahat sila ay tutong sa ating kaibigan. Hindi ko kayo mag-alala dahil hinayaan nila ang atas-asang lupon ng paaralang primarya at siyang magdidesisyon. Ngunit hindi tayo makakasigurado sa rupong yan. Tama ka! Yan din mismo ang sinabi ko kay Padre Rini. Ang sabi niya, studio daw. Nang sanggulin ang lupon ng siyang magdidesisyon. Paano kung laban sa ating desisyon? Sinabi sa amin ni Padre Rini na malaki daw ang ating tinamo. At kung nais pa natin mahingi ang kanyang pagsakayon, may inam na kung ipag-unayan tayo kay Don Studio. Ngunit sa paano paraan naman tayo magkakilala sa kanya? Pero ang dalawang paraan na sinabi sa akin si Padre Rini. Ang insect na si Quiroga at ang mananayaw na si Pepay. Isa sa paraan na nakita natin si Ginoong Pasta na isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez, na
kilala ko ang babaeng si Matya. Hindi naman siguro masama kung atin mo nang subukan ang mga parang hindi makalitignan. Subukan mo kausapin si Ginoong Pasta. Ngunit hindi ako sigurado magtatagumpay. Kung hindi talaga, saka na natin gawin ang ibang paraan. Marahil ay tama si Sigan. Ngayon, hintayin na lamang natin ang resulta na ng pag-usap ni Ginoong Pastor. Ikaw? Ano? Sino ba? Saan yung negosyo? Sukat lang dahil pinagkangkulting sa mga opisyal na humingi ng pera. Pinahirap ko sila para hindi ka natapalayo. Kung ikilapit mo sila sa akin, may isang bagay akong kailangan gawin. Kailangan kong ilipat ang ilang kahon ng mga baril sa bodega. May lubi. Huwag kang malalala. O napakala. Ang mga baril ay unti-unti ililipat sa mga iba't ibang bahay bago pa malubog ng mga otoridad. Marami ang magbibilanggo at tayo ang magkikinabang sa pagpapalaya sa kanila. Ikaw pala, isa galing sa Porta. Kamusta na sa security kung ano kailangan gawa? Maayos po siya. Nais ko sana ibigay niyo yung tulong upang mahigaan sa dumustudyo ng magunan at magtatayo ng problema ng wika. Wala ko rin sa mga alam tungkol dito ang pamahalaan. Pino, nais lamang namin matuto upang mahigaan sa duty upang magkaroon ng mapabuting unahan sa pamahalaan. Hindi ba ito yung makakatulong sa bayan? Kaya di ba sa pagkakalam mo meron ka ngayon? Di ba mas mabuti kung kaubayan lang sa mga may kapangyarihan? Alam mo ba? Kung gano'n, hindi niyo kami tutulungan. Tulunganin, Gino. Napakalaki ng tiwala ko sa iyo. Ngunit hindi ko sa akin ito yung pananaw. Mauna na ako. Nakuha ko ng lahat, ngunit wala pa rin halaga. Ang tingin nila sa akin ay walang karapatan sa edukasyon. Wala na sansay ang pag-aaral dito. Hindi pa nila ako'y ginagalang. Wala akong kinabukasan dito. Kaya mas mabuti pang magpayaman ako sa Hong Kong at lumabas sa mga pwede. Sinong Simon, maaari mo ba akong tulungan upang makarating sa Hong Kong? Hong Kong? Halika, samahan mo ako kay Iris. Nasaan ang mga pulpura? Nasa mga sako na Ginoong. Ang mga bomba? Huwag ka kong kanalagi mo yung kahalan ng lahat. Mabuti. Lumangat kayo ngayong gabi at makipag-usap kay Daniel. Sabihin niyo siya ng tapesa at sasagot siya ng talos. Bakit po? Pero hindi mo ba paano mangyayari? Oo, sa loob ng linggo ito. Ngunit, Ginoo, hindi ba po handa ang espiritu? Akala ko rin dahil natin hanggang walis. Hindi na natin sila kakailangan kapag pinag-ipan pa natin ito. Maaaring patay na si Manila. Mga Indio naman. Walang ginawang maayos at kahanga-hanga. Walang ating talino ang mga Indio na dapat ipagmalaki. Kung ganun,
ay siguradong sasawi lamang sila. Ano ba yan? Ano ang aking gagawin? Ubus na aking umas sa pagpapasya. Kailangan ko na itong mapag-isyunan. Ngayon na! Napakagaling ko talaga. Aking pagpapasya ay tapos na sa wakas. Ang diyan ay isang putong. Huwag kayong mabahala. Ang Kapitan General ang may utos niyan. Ngunit huwag kayong makisabi. Kapag sinunod ninyo ang aking utos, maaari pataasin kayo sa tungkulin. Gusto ang kalagayan ni Kapitan Sago. Kaya na po ang pinapuso. Wala na rin po siyang ganang buhay. Bakit? Ano na ba ang kalagayan ng kanyang kalusugan? Bumibilis ang lasing sa kanyang katawan. Maaari na po siya mamatay kung naman oras sa iyo. Kaya lamang sa Pilipinas. Kung hindi ka masyado, sa isang oras ay magaganap na ang himasikan at hindi nila malilimutan. Naparito ako upang hinanap sa iyo ang iyong kinabukasan. Bukasan po. Magpasya ka. Narito ako upang ikay ligtas. Alang-alang sa nakaraan nating pagkakaibigan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ano po ang magagawa ko? Gusto ko ikaw ang magligtas kay Maria Clara. Habang magkakagulo ang mundo, ibig ko siyang ligtas. Ngunit isang magsikan na mga naisip mong paraan. Wala na po sa malaglag. Ano ang sabi mo? Pero kagabi naman natin natatapanan. Kasinungalingan! Kasinungalingan yan! Ililigtas mo siya ngayong gabi, umamatay ka! Ginoo, kagabi naman natin natatapanan. Hindi maaari. Namatay siya. Namatay siya lang, hindi man lang ako nakita. Namatay siya lang, hindi man lang ako nakita o niyakap. Hindi niya alam na ako ay buhay pa. Hindi! Ginoo! Hindi! Huwag kayong pumunta, Ginoo! Sana si Basilio na lang ang ating inanyayahan. Sa halip ng suwalito, magandang may matutong sa template kapag siya'y ating lalasikin. Malihim ba si Basilio? Sa kuhalagang lihim pa nga. Tulad, halimbawa ng mga bata na wala, ang monha. Mga Ginoo, sa nalatangin sokak na pansin ng langat, napakaraming halap ng amuso ng manok na yandong ganun po studio. Wala pa tayo sa itong ulam. Wala ba rin yung inject na nari sa lamang baboy? Para kay Padre Ibrahim, dapat ay alisin muna natin ito. At ang tortang alimango ay patungkol sa mga private. Tatawagin itong tortang private. Ang pansit ay tumangisip daw sa mga hapon. Ngunit inantin ito ng mga dayuhan at sila na kinabang. Tulad na lamang ng pamalasan sa Pilipinas. Lahat ay nabubuhay at inibuhay ng bayan ito. Ngunit pagkatapos ay walang pinakamasama kundi siya rin. Huwag kayong lubang maingay. Alalahanin ninyong may dinding na nagpamangan sa atin. Pinatawag nila ako tiyo, Padre. Narinig ko yung kalapate sa piging. Kahanga yung tapak at panindigan sa galing. Wala pa estudyante ang mga salitan kanya. Hindi masama. Hindi naman siguro masama kung laban ang tama, Padre. Ngunit, may mga Hindi ko kinakunin yung paniwala. Sa katunayan, paborito kita na sa inyong pangatwiran. salamat po, tiyo, Padre. Hindi kayo tulad ng ibang friend. Lampas na sagwit ang mga
kasintahan? Bumalikan ka. Sige ka na. Magandang araw po. Pagpalain ka. Ano ang sa atin? Nais ni Huli magkipag-usap. Kung gano'n, bayaan mo kaming mag-usap. Ano ang sa iyo? Humingi ko sana ako ng tulong upang magpalaya sa Papalaya si Basilio? Kaya, mahirap ang iyong hinihiling. Nalaman ng pamalaan na katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung gagawin mo ang iutos ko. Ano po yun? Mga katulad mo ay isang alagay ng demonyo. Hindi mo gagawin ang papagawa mo sa akin. Bunyeta! Huwag ka nang bumala uli! Tulong! Tulong! Basilio! Basilio, patawarin mo ako. Diyos ko, may nagpakamatay! Huli! Huli! Ano nangyari sa'yo? Sino pumatay sa'yo? Ikaw ba? Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako malis sa kanya! Ang batang iyon ay isang pinayong kumilyante at isang alipin. Mula pa lamang na hindi siya muli ay. Pumanit kapitan, ngunit sa Basilio lamang na tanging presente sa kanila. Ulay ko sa kainan at ito ay isang mabuting estudyante na nag-aaral ng medisina. Alin ang kanyang guro? Ang hawak na aklat sa medisina ang magpapatunay nito. Ang klase ng medisina? Ha! Siyempre mo'y gumagamit ng pinagbabawal ng aklat upang mabugang isang mabuting mag-aaral. At isa pa, mas mabuti ito upang matakot ang iba sa pag-usap maaaring ipataw sa kanila. Ganyan dapat ang mamamakala. Pero kapitan, hindi ka ba natatakot na sisihin ang bansang ito? At bakit naman ako matatakot? Hindi ba't ako'y may kapangyarihan? Ha! At hindi ang bansang Pilipinas ang nilagay sa akin sa kondisyon ito, kundi ang Espanya. Kaya wala akong paki kung sisihin ako ng bansang ito. Wala na akong matutulong ngayon. Wala na. Wala nang lahat sa akin. Wala na aking pangapat ng ating nabukasan. Wala na. Wala na ang aking pagkakas. Wala na mahal ko si Maria Clara. Tama. Senyor. Senyor Simon na lamang. Wala ba? Wala ba? Senyor. Senyor Simon. Bakit, Basilio? Bakit ka na rito? Hindi ko sumakakong masabi pa naman. Nakalimutan mo ang pinagdaanan ng aking inakal ng pinalusan ng aking kapatid. Wala na akong ibang naramdaman kundi galit. Kasi, Senyor, nasama na ako sa inyo. Nasama na ako sa inyong pinagdaanan. Ano po ang hawak niyo? Ito ang maghuhudyat sa pagsisimula sa madugong magsikat. Mamaya kami, may mga gaganap na piging na dadaluhan ng mga raraming marunong sa tao. Kapag ilalagay ko ito sa bintana ko ba, kapag lolo na ang liwanag ay tatas na isa at magpapagalaw sa mekanismo ito. At tiyak na sasabog. Kung yan, Senyor, hindi na ako kailangan. Mamaya, pag nagkaroon na, ay ang mga mamayan ay nais na rin lumuso. Kaya ikaw ang mamumuno sa iba. At pagpunta sila sa bahay ni Kuroga, mamamatay at hindi handa.
bagong kasal. Napakagal na pinawanan. Salamat. Oh, bakit hindi? Ilagay nyo yung tama. Hindi tayo na sa school pa. Dali. Hindi. Papasukin niyo ako. Ililigtas ko sila. Papasukin niyo ako. Anong ginagawa mo dito? Sagani, tara na. Umalis na tayo dito. Bakit ka alis? Puntahan ko siya. Para siya bukas. Hindi ko siya makita. Sumbang mamatay. Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa iyo ay may lamang pagmula. Sasama ko yun. Anumang oras pa yun. Tara na. Bukas ay iba na siya. Kaawaan niyo ng Diyos. May nakasulat dito. Bale Tasel Paris. Crisostomo Ibaga. Crisostomo Ibarra! Sambira lang yan! Hindi magandang biro, isang pagbabanta mula sa isang taong magkagaling na mayaka. Si Bara, siya ang nagsulat nito. Sulat kamay niya ito. Ipagpatuloy ang kasiyahan. Walang dapat ipagamba. Ito ay isang biro lamang. Hindi kaya nais na tayo patayin lahat. Padre Eden, pagitaas ng isa. Magnanakaw! Magnanakaw! Wala ito, Padre. Mawawala rin ito. Dahil lang sandali. Diyos ko, anumang oras eh. Natatalab na ang laso sa aking katawan. Diyos ko. Huwag kayong matakot. Malapit ng lumalim ang gabi. Guys, kung ilahad sa iyo ang aking dito, Padre. Ay Diyos, ba talaga? Padre, ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Padre, ako si Crisostomo Ibarra. Ang matagal ng paniniwalaang patay doon. Pagkatapos kong mag-aral sa Europa ay umuwi ako dito. Ibang kasalan ng babaeng aking minamahal na si Maria Clara. Ngunit hindi ito natupad. Hindi mo ginusto. Ngunit hindi nagtagumpay ng ginusto. Hindi ito tama. Ganun sana ang kanilang pasyahan. Talaga niyo ba? Ang Diyos ang nakatakda sa lahat ng ito. Wala tayong nanay na kasamaan para sa Bakit hindi na ako tinulungan? bali yung pamamaraan sa pag-ibig. Magagawa ng Bakit ako ang pinarusahan at hindi ang mga namumuno sa kasamaan? kailangan alugin ang lalagyan. Sobrang pamahalin niya ang mga
Padre. Ngayon, payapa na ang aking kalooban. Ang kasalanan ng dagdagan. Kailangan ng kinakbayang para sa isang marangal na layon. Kita ka muli sa hanggang sa muli. Pa-off sa Sige, makinig muna tayo sa mga hurado. Mga judges for their comments at saka mga strengths and something to improve ninyo. Ha? Sige, unahin natin si Ma'am Cortez. Kaya, Cortez muna. You want to Ikaw na. Ikaw na. Actually, to begin with, congratulations. It was a successful performance. I would like to ask, asawan si Simon? Okay, ang lang yan. Siguro na kayo dito. Sakit dito. Tubig siya. Nauulo na kayo. And then, nana ko iwan so start ko sa atin. Some of you, namin siya yung malos training. Hindi na ito mag-deny. But then, you acted well. Huwag yapon mo na planning. So, yapon mo na instruction. And also, while presenting, naaga ko yung noise sa tabak. So, maka-divert mo siya sa that rest. Nakuha ko ng attractions. Asa mo sa tingog. Tingog sa luyo. And then, other than that, itong portion sa inyong gikuan, yung corruption, di ka siya lang na yung pag-unit nila itong suicide na you can still continue the play. Kaya hindi naman murang dito yung portion mag-suicide na babae. Ang nag-act na ng kami, adjust siya. So, mura to akong siyang na-notice. But then, the rest, overall, amazing kayo ng acto. I am really amazing. Ang nag-act na, analysis lang na, sir, nanawas na sinadaan, sir, kaya basta mga siya na siya, na sumpyado si mga pero kung tanawin na karon more than what I expected yung mga amazing kayo ng acto. Sige, pagbibigyan ko, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ang una, tutungo tayo sa negatibo para hindi masyadong masakit para sa inyo. Tungo. Hindi na mag-ilang. Tears of joy, man siya lang. Tears of So, joy. tapos lang palabas, lahat ay nagawa ang bawat eksena ng maayos. May konting mga pagkakamali, pero nairaraos din ng bawat isa. No? Hindi ikakaila na makakalimutan ang kanilang linya, magsininyasa. Ito ko na. No
kuwanan, bantayan na, kapag nalimutan, adli. Huwag na magtuturoan dahil mahalata ng urado, napapansin yan agad. Di ba? So, kung nagkakamali, diretso. Kung ano yung mapapag-isipan, gagawa ng paraan, alam ko ang bawat isa ay may maiisip na isasagot, mangita o pamaagi. No? Kumbaga, ad-lib sa script na inyong na-memorize. At napapansin ko rin, pagdating sa musika, mas malakas ang musika kaysa sa boses ng tagapagsalita sa harapan. So, muna itong bantayan. Minor dependency ang music. O doon lang natin siguro sa music. No? Or mahina talaga yung boses ng tagapagsalita. At may ilan sa inyo na hindi malinaw ang pagkasabi ng kanyang linya. Diba? Na medyo nga hinay o nalimtan mo na dili kay kusbon. No? May mga pagkakataon lang naman. Pero doon tayo, yun lang napapansin ko sa negatibo. Pero pagdating sa pangkalahatan, ang bawat isa ay nagkakaisa. Nasabi na ni Sir Sayan yung mga konting pagkakamali na sana yung props, di ba? Kasi madalas nawawala sa excitement. Di ba? Pag excited kayo, mawala ang mga naka-assign. Pero the rest sa yung performance, congrats tayo, Simon, Ibarra / Simon, at yung, katutagin ako mga mas ako siya tino, si Kapitan Fraga, yun, si Kapitan General, at Kabisang Tales, dahil talagang ibinuhos nila ang kanilang kakayahan sa kanilang karakter o ginagampan ng tauhan. Diba? Binibigyang buhay kung ano ang kanilang ginagampanan. Chanaw na to si Basilio. Ano si Basilio? Kakawala. Di siya napapansin. Diba? Mahalata na nawawala siya sa kanyang linya. Pero okay lang dahil ipinagpatuloy niya. No? Ana ginatuya kaya ang karakter sa Elfilin, iilan lamang talaga ang nagsasalita at may mabibigat na dinadala. Pero the rest of the student, maraming salamat dahil binigyan yung buhay ang Elfilibos Tereso. Pasalamatan natin ang ating mga orador. Filipino teacher ng Galileo. Oo, lagi diba? Tapos senior high school teacher din. And teacher nyo noon, sa grade 7, grade 8 kayo, Ma'am Edeline Cortez, Filipino teacher. Ako advisor sa grade 8, mula dili sila under by 2. Sige, congratulations.